Hello mga ka-vlogger! It's a wonderful day once again. This is Tyron TV, ang iyong ka-vlogger. Yun na nga guys, nagta-travel kami dito papunta ng Canlaon. So, apat kami sa isang motor. Hindi talaga advisable na makapag-travel na wala pang helmet. Apat sa isang motor. So, wala ang safety. So, hindi sa advisable. Huwag nyo lang gayahin kasi ito buhis buhay na mga animal. Joke lang. So, yun na guys, ang mga pamangkin ko na to, dalaw sila palit-palitan na magda-drive. Tsaka ako rider, as a back rider lang. So, yun na nga guys, ito yung from Bukana, Negros Occidental sa lugar namin. Papunta kami ng syempre sa Mount Canlaon. So, hindi namin alam na kung ano yung mangyayari sa daan. Kaya ito, travel lang, enjoy lang. Kahit na ano pang pinaplano namin, so, watch na lang guys. Dahil nga linggo ngayon at saka naisipan namin mag-travel kasi travel is life. So, yan, Barangay Bukana. So, yan na guys, ito yung ano ba to? Basta itong lugar na to, Alambihod. Yon. Tsaka Bukana, Alambihod, tapos barangay Dangkalan after na Alambihod. So, yun na guys, sa daan kung ano-anong mga mangyayari, hindi natin alam dahil nga wala kaming safety na gamit like helmet or sa kasuotan yan. So God bless na lang sa inyo guys. Yan, maganda din ang view ng bundok sa lugar namin. So yan na guys, enjoy lang sa life namin dahil nga linggo walang huli. Tsaka wala pang hindi talaga advisable yung ginagawa namin, wala pa siyang lahat, wala kaming papel na panghawakan, kaya sorry guys, pasensya na po sa mga nanonood. So hindi talaga sa advisable, sinasabi ko na sa inyo. Dahil nga hindi natin alam yung mangyayari sa daan, dahil nga marami din mga riders at saka tao na pwedeng mangyari talaga. So God bless, yun na nga, ika nga sabi ko kanina, yung buhis buhay talaga. Yun lang, mga mangyayari sa buhay, kailangan natin i-enjoy din, na bad or not. Ayun na nga, ito yung crossing Bukana na sinasabi nila. So itong highway na ng papunta ng Dangkalan, Barangay Dangkalan I mean. So ayun na nga, sinasabi ko sa inyo na maraming sasakyan. So linggo ngayon, hindi sa gaano talagang marami. So yan na nga. Enjoy lang. Tsaka yun na nga guys, sa buhay kailangan natin din ng enjoyment. So dito muna tayo bago bago ang lahat, kaya magpagasolina muna. Bago mawala ng gasolina sa sa malayong gasolinahan. Kailangan din natin kasi guys i-experience yung lahat ng mga pangyayari sa buhay natin, dahil nga life is so short. So kailangan din natin ma-explore ang lahat ng hindi naman, yung mga lugar na din natin napupuntahan, kailangan din natin na-explore kung mayroon tayong time at saka enough na budget. So ang ginagawa namin dito, budget lang, kahit nasabi natin na gasolina. So kailangan din natin ng sponsor dyan. So may nag-sponsor naman sa atin kahit papaano para sa gas at saka yung sa pagkain namin. So wala kaming pera dyan, puro sponsor dyan. So salamat pala sa mga sponsored natin, kaya kailangan sabi daw nila na wag daw na lang natin babanggitin yung mga pangalan nila. So yun pala, wala dang gasolina doon sa pinunta namin una, kaya dito kami sa Sea Oil. Tapos sabi daw ng nagbigay o nag-sponsor sa amin, wag na lang daw sasabihin o babanggitin ang pangalan nila. So kung sino man sa inyo ulit magbigay or mag-sponsor, so welcome kami at saka willing kami magtanggap. So yun na nga guys, salamat pala dun sa mga sponsored na nagbigay sa amin.
sponsor na nga, nagbigay pa, no? Yun lang nga, enjoy lang sa life. Sabi nga ng mga nag-sponsor, sabi niya, kung mayroon pa kaming mga gustong kailangan, sabihin na lang daw. So as of now, wala pa naman. Yun lang siguro pang pa-hospital. Pag na-disgrasya, yun lang. So wag naman sana mangyayari sa amin. Dahil nga kahit na sa amin na nag-decide kami na kahit na walang panglagay sa katawan, pang safety, nag-decide kami na mag-travel na kahit na papaano, kahit na dahan-dahan naman siya kami, hindi naman na full speed talaga na 180 to 100. Mga lang, mga 80. Yun lang, mga driver din na mapamangkin ko, todo ingat din sila dahil nga alam nila din ang mga nila, yung do's and don't na mangyayari sa daan. Kaya safety na lang guys sa amin, be safe. Yan, ito na yung Vista Alegre na lugar. So itutur na lang namin kayo guys kahit papaano, nakadaan kami sa ilang barangays na Barangay Vista Alegre. So sakop pa to siya ng Ilog Negros Occidental. So sabi kasi yung motor na yan, kailangan daw siya tawag dito, pang long travel muna kasi bago pa siya. Kailangan sa ipang long travel. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Basta may tawag daw doon na i-test drive pala siya. Test drive ang tawag pala. So, ayun na nga, nag-sink in na sa isip ko yung test drive. Iwan ko kung tama yung words ko na yun, no? Kaya na pong bahala mag-comment sa comment section nyo kung anong tawag doon. Dito naman yung crossing ng Muog ba? Muog siguro yun, Muog. Tapos ito yung crossing ng Enclaro. Yan. At saka hindi ko na to alam banda kung ano na to. Basta highway pa lang yan. Hindi pa kami nakaabot ng Cabancalan City. So the next station is Cabancalan City. Basta bahala na si Batman sa amin kung anong mangyayari dyan. Kaya nga safety pa rin kasi safety siya sa mga pamangking ko dahil nga hindi naman sila mabilis na sa pagtatakbo ng sasakyan ng motor. So sabi ko, dahan-dahan lang, parang si Sarah Geronimo lang. Dahan-dahan lang. Oh, maganda bang boses ko guys? Joke lang. Oh, ito na yung ano ba yung lugar na yon? Kayo nang bahala kung anong lugar nyo, kung sino nakapanood nito na alam ng way na yan. Ano pala, anong lugar ba yun? Ayun lang, malapit na kami sa may Bangga crossing ng Sunidco. Ayun, kasi guys, itong mga tubo na to, ito talaga yung sa Negros Occidental, yung mga ang product ng Negros Occidental is sugarcane, kaya mga katubuhan. Yan, ito yung Sunidco, Bangga Sunidco or crossing Sunidco ang tinatawag nila. The next station is bridge na siya ng ang tawag dito, basta bridge siya. Ayun na nga guys, marami ding mga motorista na nasa kasalubong namin sa daan. Saka yung ibang tubo dyan na na harvest na siya, diretso na dun sa may malapit lang kasi doon ang yan mga katubuhan na hahakot ng tubo sa kanilang lote. Saka linggo ngayon medyo walang masyadong sasakyan, hindi pa yung gaano maraming sasakyan pag linggo. Yan, two ways siya. Ito ng bridge ng iwan ko ang tawag dito, kalimutan ko na ang tawag dito ng bridge ito. Basta may tawag dito, basta sa Ilog siya banda. Ito ng boundary ng Cabancalan at saka Ilog
ng Municipality of Ilog at saka City ng Kabankalan. So, yun na nga, papunta na kami ng Kabankalan. Ito na yung boundary ng Kabankalan at saka Ilog. So, walang chicken yata kasi linggo. Ayan nga, kailangan din namin ng safety muna sa kasi yung ngayon guys ang panahon hindi siya masyado mainit at saka hindi siya din masyadong maulan, kaya lang, tamang timpla lang. Yan, may ginagawa dito sa isang side na daan, so mga 6 months na yatang hindi pa ayos. Shout out pala dyan. Joke lang, baka mapagalitan. So, yun na nga ibang dyan na harvest ng mga katubuhan sa mga farmers natin sa tubo. Saka ito naman may gasolinahan din sa ibang side. Kaya dito muna kami pala guys, kasi doon dalawang gas station na dinaanan namin wala palang gas, kaya dito kami nagtry, baka mayroon silang unleaded pala yung gas namin dito guys. So doon sa kabila na dalawang gas station na dinaanan namin wala silang unleaded, kundi lang ibang leaded. Joke lang kung lang tawag doon. Ayan, yung driver namin na matangkad na yung pamangkin ko na si tawag dyan pangalan. Pamangkin ko, di ko kilala. Si dyan, si Tutong. Yan, Totong Pakitong Kitong. Ayun na nga guys, ito yung municipality ng Kabankalan. So maganda guys ang munisipyo ng Kabankalan. Ito kami dumaan, nag-shortcut para wala iwas disgrasya. Iwas pala sa mga panghuhuli. Ayun, may iba din na hindi pa na-harvest ng mga katubuhan. Ayun, ito na yung highway, tapos may gasoline station din sa kabila. Ayun, ito na yung highway ng Kabankalan papuntang Bacolod, dito sa left side Bacolod, yan. Tapos dito naman sa right side, yan, papuntang Mabinay. Ayun na nga guys, sana po nag-i-enjoy po kayo sa panonood ng vlog ko, kung ano pa yung mga gusto nyong i-vlog ko or gusto sa video ko. Please comment lang sa comment section ko guys, no? So kwento-kwento muna tayo guys. Ito yung mga Kabankalan kasi dati guys ang Kabankalan hindi gaano siyang maraming building at saka hindi siya maraming mga mga establishment sa Kabankalan. So ngayon guys, maganda na yung Kabankalan, nag-improve na siya. Marami na siyang mga tourist spot, tapos mga tawag dito, hotels ng Kabankalan City. Maganda na talaga guys, nang kumpara sa dati, dahil nga may mall na rin sa Kabankalan City. So yung Gaisano Mall, shout out pala sa Gaisano Mall. Saka sa mga hotels dyan na na sa Kabankalan, nagpapasikat. Saka may mga na rin. At ito yung Himamaylan. Yan. From Kabankalan, tapos Himamaylan City. So, city na rin ang Himamaylan pala guys, matagal na. Ngayon ko lang alam, tarot. Joke lang. Saka maganda din po guys yung Himamaylan City. Malinis din po ang Himamaylan City. Marami din sa mga barangays din ang Himamaylan. Ayun na nga. Makikita din natin kasi guys, Suay, yung first na barangay ng barangay ng Himamaylan ng Suay. Dahil lang may mga pala dyan guys, ang biyahe pala dyan guys, series terminal bus, mga series, mga Tulay Dilaw series yan. Doon kasi may mga terminal din sa Kabankalan, bali per terminal sila. Bali sa Himamaylan mayroon din terminal ng series. Yan ang nila, transpo.
ng ano, papuntang Bacolod, Dimamaylan, Hinigaran, kung saan pa diyan mga cities na madadaan natin until na ma-reach mo yung Bacolod City. Yan guys, marami talaga guys, kaya 'di ba na notice niyo guys na may mga palay, may tubo, saging, yan, yung mga produkto ng product ng ano Negros Occidental. Minsan kapag sa dagat ka, mayroon din dagat sa mga seafood, yan. Kaya marami, pag masipag ka lang talaga guys dito sa Negros, sa lugar namin, hindi ka magugutom. Pwede ka rin magtanim ng kung mga gulay-gulay, 'di ba? 'Di ba masarap din mga organic na mga prutas, gulay pag masipag ka lang. Pag marami ka din palang ano, mga pananim kahit na small na ano lang, tawag dito, lupa na pwede mong pagtaniman, pwede mo na siyang i-organize lang na pananim. Yung mga 'di ba na nakikita niyo sa ibang vlog na mayroon ng ano, kahit na wala nang lupa sa rooftop lang ginawa, lagyan na lang ng mga paso-paso or kung mga ano yung mga bote-bote, lagyan na ng lupa, tapos doon na lang ihanay-hanay siya, isabit-sabit para mag-improvise na lang din, parang DIY. Yan. Alam nyo guys, sa Kabangkalan at saka Himamaylan, marami din pala dyan mga beach at saka swimming pool, mga tourist spot. May falls din sa Kabangkalan, yung Mag-Aso Falls. Yan. Kung gusto niyo pong bumisita sa Kabangkalan, marami pong mga tourist spot dyan. Ganon din po sa may Himamaylan. Madadaanan natin sa mga kahit nasabi mo mga lang yan, mga tubo. Mayroon din pong naka-hide na mga tourist spot sa mga lugar-lugar na madadaanan natin. Hindi lang kasi natin alam. So, mag-search po kayo sa mga YouTube, may mga vlogger po kasi na nag-vlog din about sa tourist spot ng bawat lugar. Yan, experience nyo rin po yung mga lugar na hindi nyo napuntahan, like dito Himamaylan. Ito na pong pala yung palengking bago ng Himamaylan Market. Yan, maganda po dyan, malinis, tsaka mga mura din po yung mga seafood. Yan. So ayun na nga guys, ang malawak din po yung Himamaylan City. Marami din siyang mga barangays na naka-include dyan. So yun na guys, sa next ng Himamaylan, ano bang next ng Himamaylan? Hinigaran, Binalbagan. So parang na to, highway pa siya na papuntang Binalbagan. Sa part parang tayo ng Himamaylan. Ayun na nga guys, balik tayo dun sa mga pinagsasabi ko kanina na na ako yung parang nawalan ako sa kwento ko Minsan kasi enjoy na lang natin ang sarili natin, kahit nasabi natin na kahit na sabi mong kapos ka sa budget or kapos ka sa pera, kailangan pa rin mag-enjoy kahit papaano, in other way, na kahit nasabi mong wag na mag-travel dahil na magastos. Pag may pera ka, maggastos talaga mag-travel, pero kung wala, low budget ka naman, so diyan na lang sa mga malapit-lapit katulad ng kami dati nung maliit pa ako, sa dagat, doon na kami nag-i-enjoy ng mga kabarkada, mga mga katutubo ko. Doon kami nag-i-enjoy tampisa o sa dagat, paligo, alam mo na, tapos mga laro-laro. Tapos siyempre habang tumatanda ka na, nagkakaedad ka na, marami ka na explore. Ito pala po yung Himamaylan na nila park, Himamaylan Park. Ayun na nga guys, sa
lumaki ka na at saka nagkakaedad ka na, kailangan mo din ng explore sa buhay mo. Kaya na napuntahan mo kung iba-ibang lugar, ano mo na lang yan, memories na lang ang mangyayari diyan. Kaya hindi mo na talaga mababalikan yung mga past mo. Mabalikan mo naman siguro yung parang memories mo na lang. Hindi yung talagang makabalik ka man siguro, saglitan din naman talaga yung tulad nung dati na sobrang saya ka, na enjoy mo. Pero hanggang memories na lang talaga siya na ay, nakapunta ako dito sa lugar na ganito dati. Tapos pero pinuntahan mo na siya, parang nag-iiba na yung view niya, parang iba na yung set up ng place. Kaya may nagbabago talaga kahit papaano sa isang lugar. Tapos ayan, yan pala guys ang mga tricycle sa Negros Occidental dito sa may Himamaylan. Actually sa amin sa mga ilog Negros, ganun din. Kabankalan, Himamaylan, ayan. Ito na pala yung I think Binalbagan siguro yan. Hindi sigurado yan. Hindi ko sure kasi ito na yung bridge na rin siya. Malapit na rin kasi guys ang parang tubo, dagat, bukid. Kung ano yung mga produkto sa bukid, yun din ang mga makukuha natin na mga business or income. Kasi pwede pag kung walang income sa bundok, mayroon naman makukuha ang income sa dagat. Kapag masipag ka lang, no. Pwede ka rin mag-uling, magtanim lang ng mga kahoy tapos pag gusto mang tawag dito, gusto mang iuling, ano mo na siya, kukunin tapos gawing ulit, tapos pero papalitan mo lang din para sa sunod mayroon ka naman i-harvestin. Tapos siya ng tubo, kahit saan ka dito, diba guys, may makikita kang tubo or palay, yan. Kasi nga guys, no, makwento ko lang, no, kapag kung ka na, nagkakaedad ka na, kailangan mo talaga siya ng tawag dito, kailangan mo talaga ng explore or kasiyahan, or mo na lang, i-enjoy mo na lang yung sarili mo sa mga bagay-bagay, kahit sa marites or sa mga nonsense na masasagap mo, imbis na maka-adapt ka ng mga salita ng mga hindi magaganda, i-explore mo na lang ang buhay mo, or hanap ka ng mga may ka-sense naman na ma-adapt mo sa sarili mo, hindi yung puro na mga marites or mga marinig ka ng mga bagay na mga masama. So enjoy mo na lang ang sarili mo, di ba? Tama ba? Kaya na kung bahala ko ano po yung mga words of wisdom na pwedeng content ulit sa dito sa video, kasi ko lang po, mga kwento-kwento na lang ba para sa video ko na to. Ayun na nga guys, kahit sa minsan, alam mo guys, sa buhay OFW, no, may maano naman tayo sa buhay ng OFW. Ito na pala guys ang Binalbagan, sinasabi nila Binalbagan lugar. So next station is Binalbagan City. OFW pala guys, no? Buhay OFW. Hindi kasi lang basta-basta sabi nyo lang na maganda ang buhay ng OFW dahil nga abroad pero hindi natin alam ang talagang totoong istorya ng OFW. Mayroong maswerte, mayroong hindi pinalad sa pag abroad ka, kasi minsan 'di ba marinig natin sa mga panonood natin ng mga balita, may mga minamaltrato ng mga amo, may mga hindi pinasweldo na mga ilang buwan sa abroad.
Tapos meron naman na malalaking sweldo. Hindi natin kasi alam kung ano yung mga istorya ng buhay ng mga OFW. May swerte or may mga hindi lang talaga pinalad. Kaya mahalin natin yung mga OFW at saka intindihin natin sila o din man sila nakapagbigay ng mga pangangailangan natin or ng ating pamilya. Intindihin na lang natin dahil nga unawain na lang natin sila na baka mayroon din silang pinagdaanan ng mga problema about financial. So ito na po guys ang papunta naman na Hinigaran. Tapos guys, ang buhay OFW, solo mo lang talaga lahat. Yung from the start, mag-apply ka, maghanap ka ng trabaho, solo ka, mag-asikaso ng papers mo, solo ka. Ito na pong binalbag, Hinigaran. Tapos, na-interrupt no? Tapos guys, pag i-process mo ng papel mo sa agency, ayun guys, delikado guys. Minsan kasi guys, mayroon disgrasya dyan sa mga tubo ng truck. Minsan, na-disgrasya, na tapunan ng tubo na habang nasa daanan. Yan. Kaya, be safe talaga guys. Yun na guys, na mag-isa ka, mag-process ng papel mo sa OFW, sa mga pag-apply, tsaka paggastos mo sa mga placement fee, ayun, sarili mo rin pera, paluwal ng pera mo, tsaka walang tumulong. Mayroon man tumulong pero hindi naman siyang full na tulong talaga dahil sa wala kang financial na assistant para sa paggastos. Tapos until na ma-process, hintay ka pa ng matagal dahil nga pinaprocess ka sa mga papeles mo papuntang abroad. So minsan nga maranasan mo rin na magtipid dahil nga sa budget mo na kulang talaga. Tapos kailangan mo, minsan nga ulan, init, maranasan mo rin sa pag-a-apply. Hindi lang basta-basta magsabi ka, mag-abroad ako ganito. Tapos hindi kasi kailangan na para mga ilang araw lang alis ka na kaagad. Hindi. May pagdadaanan ka talaga na mapaprocess mo. Process mo na ng papel, mga papeles mo bago ka makaalis ng puntang abroad. At saka pagdating mo sa abroad, hindi mo naman, ito yung Hinigaran Park. Tsaka pag nandun ka sa abroad, nag-start ka pa lang, syempre wala ka pang pera nun, mga ilang buwan, dahil nga buwanan ng sweldo sa abroad. Tapos padala na sa pamilya, tapos para nga sa sarili nila parang wala nang natira dahil nga puro lang na tulong. Hindi naman ko nilalahat. Mayroon naman na tinutulungan na deserve naman talaga nila tulungan sa pamilya. Yan ang terminal ng series. Dahil nga mayroon naman talagang pamilya na deserve na tulungan dahil nga kulang din sila. Kailangan din kasi sa mga halimbawa pagtulong mo sa mga nag-school dahil nga kulang sila sa budget, kailangan mo kailangan padalhan sila. Saka kung mayroon minsan na calamity, hindi rin natin kasi malalaman yung calamity na mangyayari sa bansa ng Pilipinas kasi parang na yan parang every year na yan mayroong pangyayari na hindi natin maasahan talaga sa bawat buhay natin. So parang hindi rin natin na napaglaanan ng financial about sa mga problema na mangyayari sa mga sakuna sa Pilipinas. So siguro ang mga ibang kapos kailangan nila ng assistance sa pamilya nila abroad. So deserve nila na matulungan dahil sa ganung bagay. Tapos may mga iba naman na mahirap talaga silang makatulong dahil nga kahit na sila mahirap din na
sa sweldo nila. Kulang din sila kahit na mga ibang OFW hindi rin basta-basta kasi dahil nga ano pag halimbawa mga kasambahayan ah, ma, maano lang maliit lang din ang sweldo tapos mas malaki ang pinapapadala nila sa pamilya nila tapos parang wala na natira sa kanila yung bang nagpapagod sila sa araw-araw na trabaho tapos wala nang pagdating sa Pilipinas nga na dahil nga puro padala pagdating sa Pilipinas pagtapos ng kontrata nga na wala nang masahan parang wala nang budget na naman ulit para mag-start ka naman ulit sa zero ayun kailangan natin talaga na mag-isip na sa future natin na kailangan hindi lang puro tulong kundi ilaan din natin para sa sarili natin na kasi hindi naman tayo robot na kahit na robot nga malfunction pa unlike tao pa kaya di ba much more na tao pa na malay mo hindi natin na maasahan na magkaroon din tayo ng problema sa katawan natin na magkasakit wala tutulong na sa atin dahil wala tayong naipon na budget hindi ko na to guys alam kung ano mo tong lugar kung hindi ako nagkakamali Pulupandan ayan Pulupandan maganda rin ang city ng Pulupandan guys malinis din siya tingnan nyo tapos guys kaya kung wala naman maibibigay yung mga OFW sa mga pamilya pagpasensya nyo na po at saka intindihin nyo na lang po dahil nga mayroon din sila mga minsan financial hindi na minsan na palagi yan financial talaga ang nagiging issue dyan sa mga OFW kasi hindi naman lahat ng mga OFW talaga swerte sa ibang bansa so nagtitiis yan minsan ng pagkain kung minsan twice na lang sila kumakain tanghali at saka dinner na kaagad wala na siyang almusal or wala na siyang pag dito snacks na tinatawag pagod pa tapos guys kailangan talaga siyang gumising sa umaga at saka pag-prepare ng lahat tapos sarili mo pag nandito ka sa abroad sarili mo lahat galaw mo lahat magluto maglaba pag may sakit ka pag may problema ng pamilya iniisip mo problema mo sarili mo tapos lahat ng mga isa-isa pa ng problema nila mag-share ng problema nila kaya nasasagap mo lahat mga negative energy no pero totoo yan guys no lahat real talk yan no ganon naman talaga sa buhay pero timbang-timbangin naman lahat natin kung mayroon tayong maitutulong sa kapwa edi tutulong kung mayroong sobra di yun pero kung wala sorry at pasensya na sa lahat na mga kamag-anak or relatives or kaibigan or kakilala hindi ko naman generalize na gano'n naman nangyayari sa setup ng pamilya pero mayroon talagang ilan-ilan ayan guys nagpapalit-palitan na sila guys ng pamangkin ko na mag-drive kasi minsan pagod at saka long drive talaga yan guys long travel yung ginawa namin buhis-buhay siya ayun na guys malapit na kami sa may La Carlota kasi guys ang dadaanan dyan papunta ng ano pa to yung sinabi ko kanina nakalimutan ko na ano ba yun basta yun yung papunta ng destination ayun na guys mayroon pa ditong police may nadisgrasya siguro o checkpoint
So unexpected na may pulis dyan sa kabila linggo. Siguro may na disgrasya ay okay. Mayroon pala talaga guys na disgrasya diyan ano. Kaya mayroong traffic na nangyayari at saka mga pulis. Ayan. Series siya na siguro na may nakabangga or nabangga sa aksidente. So akala nga namin diyan may nanguhuli. So ang nangyari pala hindi pala, may nadisgrasya yung series. Ayun guys, malapit na kami sa may La Carlota. Diyan pala ang dadaanan ng sa destination namin. Ayun, nagdala na kami diyan ng mga gamit. Ang plano namin kasi mag-stay ng 1 day doon. Tapos uuwi na lang kinabukasan Monday. So mga pamangkin ko estudyante wala pang pasok that time. Yan, linggo, dahil nga linggo galing kami ng namin bahay mga umaga alas 9. Tapos ang travel namin siguro mga 7 to 8 hours. 'Di ba ang tagal guys, no? Ang haba. Ang tagal guys, no? Ang haba. Parang nakakapagod travel kahit na sabihin mong nakasakay lang ako na hindi ako nagda-drive, pero nakakapagod pa rin kahit na saglit ng mga 2 hours na yata ang travel namin, oy. Tapos ako pa yung talagang napagod din, no. Ayun na guys, pagdating dito ayan, La Carlota na to pala. Ito yung La Carlota. Papunta na doon sa may Mount Canlaon. Yun pala Mount Canlaon pala ang destination namin. So nag-stop over muna kami dito dahil nga napagod sa long drive. Tapos kailangan namin kumain ng alam mo guys, bibili sana kami dyan ng tanghalian. So wala kami nabili na tanghalian. Ang nangyari, tinapay na lang. Tinapay, tubig. Kasi linggo walang tindang kahit na karinderya man lang or restaurant diyan diyan sa bandang La Carlota. Ayan, diyan na kami sa tindahan binili namin tinapay para pangtawid gutom. So pag after travel naman sa papunta doon sa Canlaon. So ayun, masakit ang puwet sa kauupo. Saka na pinapawisan na rin, mainit. Banda diyan mainit na. Tapos yung alam mo yung gusto mong madaliin na, kaso hindi pwede kasi nakamotor ka, walang helmet. Buti na lang nga guys, talagang linggo nga, dahil nga inisipan namin linggo na mag-travel dahil nga walang huli. At saka kasi wala kaming license na mag-travel. Ang driver namin wala din lisensya. Boys buhay. Ayun, hindi namin alam yung papunta doon. Na lang, ginogel na lang namin yung location para madali namin mahanap. So minsan nagtanong-tanong kami dahil nga hindi namin kasi sa location doon mayroong this way. So parang nalito na ako, noon saan naman kaya kailangan ko talaga magtanong diyan minsan sa mga taong nadaanan namin. So nakapunta na ako dito ng La Carlota isang beses nung grade 4 ako, grade 4. So matagal na panahon na, no, mga ilang dekada na. Matanda na pala. So yan, Sibuga. Yan, high school na may school yan ng high school, elementary, hilira dyan, elementary, high school, college, hilira yan dyan ang school niyaan. Maganda rin yung school nila dyan, isa lang, yung parang isang lugar lang siya. Yan,
Maganda rin itong place ng La Carlota. Dahil nga nang maliit ako, nung elementary ako, sinama ako ng nanay ko na nagde-deliver ng nipa. Yan kasi negosyo ng nanay ko. Kaya yan ang kinabuhay ng aming pamilya. So, yan na nga guys, may tubo pa din kahit na dito, kahit saan kang makarating ng Negros, talagang well known yung tubo. Yan kasi ang produkto dito sa lugar ng Negros. O La Carlota, sabi ko ba, di ako nagkakamali, La Carlota City. O di ba? Tawa ko parang demonyo. Oh, demonyo, sabi. Oh. Yan, sabi ko sa inyo, iliran yung eskwelahan, oh, maganda, oh. Oh, 'di ba? Saan kayo diyan? Oh, La Carlota lang 'yan. From college, high school, elementary, daycare, o kinder, o hiliran na lang, o isang ano lang, lugar lang, wala nang kung saan ka pupunta, La Carlota lang 'yan. O tapos dito na yung ano, mga food nila diyan, ano, may restaurant o parang ano, pinakasentro, lahat na nandyan. Lapit-lapit na school at saka yung ano, market o pang ano, lahat na nandiyan na, 7-Eleven, o maganda diyan, no, kumpleto sa La Carlota lang 'yan, makikita. O saan ka pa? O maganda yung place ng La Carlota, di ba? Sabi ko sa inyo, maganda diyan eh. O kaya malamig din pala diyan guys sa La Carlota City. O di ba? Tawa ko, oh. Parang ano lang, parang hangover. Hangover, sabi. Oh. At saka pagdating namin dito, nagkamali kami ng way. Kaya yung ways ng ano, Google Ways ng kamali. Diniretso kami dito na sana naman yung Google na, oy. Sinisi yung Google. Tapos guys, yung sabi pala nung tinanungan namin, dito kami dapat sa left side. Yung ginawa namin diretso, 'di ba? Nagano kami kung saan kami pupunta. So, naisip namin talaga magtanim. Magtanong pala. Oh. Dito kami naghanap ng ng tao diyan na pwede magtanungan kung saan papunta ng Canlaon. Mount Canlaon, saan ka na? Oh. Sabi guys, oh, hello guys. Oh, ka-bladder ka ba? Oh, member ka ba ng ka-bladder? Oh, tanong mo na ako. Saan ba dito ang Canlaon? Oh, diretso ba o hindi? Doon balik kayo, sabi. Oh, 'di ba? Nagkamali ang ways. Tama si Kuya. Thank you for guiding us. O di makulimlim guys, oh, may Jollibee pa, nagutom na. Oh, Jollibee, shout out, baka naman. Oh, makulimlim diyan, kaya sabi namin kung maabutan kami ng ulan, kung uulan man, edi maligo na. Oh, ayan, dito pala daanan papunta doon ng ano, malayo pa talaga guys, kahit na sabihin mong Canlaon lang yan from sa amin, kahit na sa Negros Occidental, malapad yan guys ang Negros Occidental. Akalain mong hindi mo alam na ano pala siya, malapad ang ang Negros Occidental, pero mas malapad pa talaga yung ang tawag dito. Ayan, may madaanan ka talagang tubo kahit mapaano. May mga tubo talaga diyan kahit sa ang lugar, tubo. Oh, ang ganda ng nila guys, sementeryo. Ayan guys, produkto din dito at tubo sa La Carlota. May name din ng guys, tubo, La Carlota tubo. Alam mo guys, napapagod na ako sa kakwento. Oy, nonsa naman oy. Ano naman ang kwento ko? Hindi naman kayo makikinig sa akin. Oh, ano ng school to?
School din nila, oh. Maganda talaga, guys, oh. Oh. May madaanan ka talagang ganito, guys, oh. Dito, guys, ang part na to, masasabi ko tayo, malamig talaga, guys. Kaya nasabihin mo dun sa may highway, mainit. Pagdating dito, guys, oh, malamig, parang Baguio. Oh, parang mini Baguio talaga, guys. Mini Baguio talaga siya, malamig dito banda. Tapos, makikita mo na talagang view ng bundok. O malapit na talaga, guys, kami. Nasa paan na ng Bulkan Kanlaon. Oh, saan kayo? Maganda, oh. Diyan pa lang, maganda na. Bungad pa lang. Oh, wala ka pa sa paa. Oh, kasi meron ng paa, tuhod, ulo, balikat. Oh. Ayan na yung bundok ng Kanlaon. Ayan na, makikita mo na. Ay, bundok ng Kanlaon. Bulkan Kanlaon pala yan. Bundok, Bulkan, isa lang yan. Oh. 'Di ba? Oh. Wala nang palit-palitan. Oh, saan ka pupunta? To the moon. Skr. Oh. Sila din, oh. Wala din helmet. Sila nga walang helmet, kami pa. Oh, 'di ba? Nakikigaya. Tsaka maganda talaga, guys. Oh, puwerabero talaga, guys. May madadaanan ka dito ng uy, parang nasa sa itong lugar nito, parang nasa zombie. Yung alam mo yung ang mga zombie nandiyan pa. Diyan nakatira. Ayun oh, guys, Bulkan Kanlaon, ganda. Yan. Kala nyo lang di maganda. Maganda, puntahan nyo, guys, para ma-experience nyo rin ang na-experience namin. Alay, guys, hindi pala dito, bawal pala dito na walang helmet. Yan. Kaya ang ginawa namin, wala talaga, walang helmet, no? Ang sabi nila, at saka advice, kailangan may helmet kasi machi-check kayo dyan, mahuli, magbabayad ng 500 per head. Naunsa naman so ang ginawa namin dyan, bumalik kami. Naunsa naman bumalik kami talaga, Bisaya na, Bisaya na ko, Oh. Hindi ko na alam sasabihin ko, guys. Naunsa naman basta, yun na. Experience na lang natin, guys, kung ano yung view ng dito sa Kanlaon. Maganda talaga, guys, ang Kanlaon na view. Lugar pala. Sa oh, na, pitsa na. Ayun, guys, nagpagod lang kami, guys, nagpapunta dito, pero sulit naman, guys, kahit sabihin natin na bumalik kami diyan sa pagdating namin doon sa may wala pa kami sa paa, bumalik na kami kasi nag-abiso na yung kinainan namin na restaurant na yung karinderya naman, na bawal naman, wala bang helmet. Kaya no choice ba, guys, kay bumalik na kami, kaya iba din bumalik din, kaya walang helmet din. Oh. Kaysa magbabayad kami ng 500 per head, apat kami, guys. Wala kaming pera dala. Ano na lang ang ibabayad namin? Kulong na lang, Ayan, ang tigas talaga ng ulo namin, apat pa kami talaga. Damay-damay na kung madisgrasya. Saan na kayo pitsa? Nang daanan na to sa iba ko anong lugar nito, guys, hindi ko alam. Hindi ko kasi alam diyan papunta. Ang papunta talaga, first time ko dito banda pumunta. Nung sa Lakardota nga, ilang dekada na nakarating ako, ngayon na lang ulit ng 2023. Ilang taon na yon, 1980s pa yata. 1980s pa talaga, guys. Ngayon 2023 na. At saka dami nang nangyayari, ang dami nang nagbago sa lugar. Saan na pupunta? Mayroon pa talagang daming tao.
mga ano yata din yun, naghihintay ng mga sasakyan pauwi na rin sa bahay-bahay nila. So sana tayo naghahanap kami dyan ng makainan namin guys, kasi gutom na talaga guys, hindi pa kami nag-almusal, hindi pa nanghalian, gutom na talaga. Oh, balik na naman. Binalikan namin guys yung ano, tawag dito, restaurant, hindi naman ka-restaurant, oy, karinderya, turo-turo naman, oy. Wala man restaurant diyan, kay bundok man na, oy. Ano, kainan talaga guys, turo-turo. Ayan, bumalik kami. Oh, ayan, nagutom na mga ano, mga animal. Joke lang. Oh, gutom na. Anong atin dyan? Ang pagkain dyan? Gusto nyo ba dyan? O gusto nyo na lang? Oh, saan na? Saan na ang kainan dyan? Turo-turo ba? Ang karinderya ni Tutong. Wala na. Yun na. Tapos na pala kumain dyan. Tapos umuwi na. Saan na ba talaga? Saan na papunta? Talagang dumiretso talaga. In Abisuan. Ayun na guys, oh, ang ano na, ang bulkan na, oh, yung parang may usok-usok na diyan, oh. Yan ang bulkan. Basta may usok ng ano ganyan, bulkan na yan, itsura bulkan na yan ang Kanlaon. Yan ang bulkan Kanlaon guys. Oh. Oh, may madaan pala doon na steak, bukid steak. Bukid steak. Steak sa bukid pala. Ay, maganda doon restaurant, makain na nga mamaya. Steak lang, hindi steak. Yun ang pang-orderin, no? Steak hindi steak. Oh, diba? Animal. Oh. Pero maganda guys, oh. Maganda talaga guys ang view. Kahit na view pa lang, oh, parang solve na ng mata mo. Kahit na wag ka na dumiretso. Kasi hindi na talagang ano, wag nang hopya. Wag nang aasa na makadiretso ka doon, makapunta doon sa tuktok o ma-experience man lang. So sa next ko, pag uwi, makapunta dyan to the moon. Magkaroon ako ng helmet at saka ano, para sure ko talaga na makapasok ako dyan. Ayun na guys, sad to say na hindi talaga kami nakarating doon kahit na anong pilit namin, kasi bawal nga talaga, kasi magbayad kami ng 500 per head. Oh, saan ka pa? Libangin mo na lang sarili mo guys para wala kang issue sa pag-iisip. Baka tawa-tawa ko dito para mababaliw na ako. Oh, basta guys, alam mo na yung tama at saka mali. Oh, go lang yan. Diretso mo lang kung ano yung gusto mo. Diretso mo lang, basta wala ka nang naapakan, wala ka nang ano, na agrabyadong tao. Diretso mo na lang kung anong gusto mo sa buhay mo. Basta masaya ka, go lang yan. Oh. Oh, wala kang ano, na ano sa mga kapwa mo. Basta sa'yo kung ano yung gusto mo, diretso mo, gawin mo. Basta walang masama na gagawin mo sa buhay mo. Oh, 'di ba sila nga, oh, wala ding helmet. Basta enjoy lang. Kung madisgrasya man, oh, hindi malungkot. Excuse me po. Oh, 'di ba? Oh, mas mabilis pa sila guys, oh. Oh, 'di ba? Pagdating diyan, may salubong namin may helmet. Oh. Sabi ko sa iyo, tama yung sinabi nila, kailangan talaga may helmet. Diyan guys, malamig na talaga guys. Wala na kaming ano diyan. Oh. Ano na? Makarating pa ba tayo doon o hindi na? View na lang ang titingnan natin. Kung view na lang makikita natin diyan, dapat ang picture na lang at saka search na lang natin sa Google, oy. Nagpagod pa tayo. Oh.
Nagpagod pa tayo na pupunta dyan. Nag-aksaya pa sa gasolina. Di rin pa tayo nakarating. Kung alam ko lang, nag-search na lang ako sa YouTube. Para para nakapunta na rin ako. Mapanood ko na lang. Oh, para tipid. Oh. Oh, 'di ba? Oh. Ang daming ikot-ikutan. Nung parang relasyon mo, pinaikot-ikot ka lang. Oh. Talagang ganun eh, yung mga highway, parang buhay lang din yan, may dadaanan ka talagang lubak sa buhay mo. At saka mayroon diretsyo na buhay, mayroong paliko-liko na buhay. Kaya talaga ang buhay talaga hindi perfect. Kasi tao lang tayo eh, pwede tayo magkakamali, pwede rin tayong madapa. Sa ngayon, ano ka pa, medyo bata ka pa, malakas ka pa. Sa sunod, hindi natin alam ano mangyayari sa atin. Oh. Yan nga, ang sinabi ko sa inyo. Oh. Basta kayo nang bahala. Oh. Malaki na kayo. Basta alam niyo ng tama at mali. 'Di ba? O 'di ba? Maganda dito. Ikutin niya talaga, guys, oh. Round, rounding, round. Si brother, oh. Naka-helmet. Oh, bangin na talaga, guys, diyan, oh. Pag kunting kamali mo lang diyan, diretso ka na dun sa bangin. Oh. Yan lang, makikita mo diyan, oh, yung bundok. Pagdating mo sa tuktok, siguro guys, sobrang lamig kasi diyan pa lang ang lamig na sobra. Para siyang parang mini bagyo. Oh. Maganda din diyan. Alam mo, guys, ang buhay talaga mayroong winner, may loser. 'Di ba? Oo nga, 'di ba? Parang din 'yan. Sa buhay natin na realidad ng buhay natin. May natalo, may nanalo, may natalo, may nanalo. Oh. Tapos, kung nanalo ka, good for you. Oh. Yun, tubo na naman ulit. Diba? Ganda ng view, guys, ng Volcan Canlaon. Ano na? Ano mo dyan, GM? Ano na nangyari dyan? Wala bang imikan? Busog na ba? Nakakain na, nakadaan na kayo doon sa kainan sa karinterya. Nabisuhan kami talaga, guys, na huwag na pumunta, dumiretso pa talaga kami. Matigas ang ulo nito mga animal na to eh. Pati sarili ko pala animal din. Diba? Sinabi ko sa inyo na sinabihan na kayo, maganda yung cross, papunta doon, magandang view diyan. May din, coffee shop, maganda din kahit na paano, may mga magaganda din na view, na may coffee shop, mayroon siyang steak doon kanina nakita, steak sa bukid. Kahit nakapag kami dito sa sakyan, sa motor, ayos na. Sabi ko sa inyo na hindi lang tubo ang makakita nyo sa Negros, kundi may mga tourist spot din. Huwag kayong mayroon din sa beach, o huwag kayong dyan. Explore nyo kasi yung Negros Occidental. Mamangha ka talaga, guys, sa mga view na makikita nyo sa mga hindi lang puro tubo. Bakit daw dapat namin nakakapagod? Yun ayun pundok. Ano na? Parang wala nang mukha ko dyan. Saan na ako dyan?
Long travel talaga guys. Mga 7 hours to 8 hours yata ang travel namin. Kasi kasama na yung guys yung ano namin, yung stopover. Sabi nga natin, di ba? Yung travel, napalagang travel. Kasi Ayun. doon ako nag-relax sa pag-travel. Makikita May marami din sa pala siyang mga residente dito oh. mapupunta natin yung mga lugar. Akala ko kasi mayroon kasi yung nadaanan kaming dati na may pinuntahan din kami na hindi siya ganito ka Kaya lang. ano ba, maraming residente kundi mayroon siyang mga ano pa, yung layo-layo ba na bahay. Sa buhay natin na minsan, yung order ng kanina. Dito talaga ang dami oh, dami pa residente. Maganda din pala ang place dito oh. Buti may cross na. Tsaka malamig pa. Parang gusto ko talagang tumira dito. Ganito yung pako ng mga nagpapalin yan eh. Paliko naman siya guys oh. Ang ganito yung madadaanan mo papunta doon sa Canlaon. Maano talaga siya. Paliko-liko. Kasi bundok nga. Maganda yung lugar. Parang may nadadaanan na kanina ng mga cafe. Pero maganda rin ang Pero napami dumaan sa na, cafe. maganda rin yung ano namin, na experience namin dahil nga kahit paano nakapunta kami dito. First time din nila na makapunta din dito ng mga pamangkin ko. Kahit nasabihin mong parang hassle na ano namin pag travel dahil nga wala kaming lahat na gamit na pang safety, helmet o kasuotan na suot namin, wala pa ang papel. Wala ang papel talaga na ano, driver license man lang, wala. Kung mahuli, di huli. Kung linggo naman guys, wala naman talagang pang diyan kasi walang huli kapag linggo. Pero pag doon na sa tuktok daw, may nanguhuli talaga diyan araw-araw. Ayun guys, mag-share na lang ako ng ano sa inyo. Sabi nga guys, may kwento talaga ako guys, yung kasabi ng kakilala ko. Sabi niya, puro kayo pasalubong eh, di pa nga nakakauwi yung tao, pasalubong agad ang bungad ninyo. Kaya din ninyo masisisi yung ibang OFW na nag-uuwi sa Pinas, pinipili na lang na sa bahay na lang malalagi. Hindi pagiging madamot yon, sabi. Iwas issue lang yon kasi alam ng ibang OFW na kahit ano pa man ang gawin sa niya pag uwi sa Pinas, may masasabi at may masasabi pa rin kayo sa amin. Totoo naman talaga siya, no? Yung mga kahit na mga kapitbahay, no? Pagbigyan mo man hindi, may masasabi din sa iyo. Siyempre tao talaga ganun. Realidad talaga yan. Tapos mayroon din sabi na bago pa man kami pinalad na makaalis, yun sinabi ko kanina, di ba? Napakadami din po muna naming nagdaanan, katakot-takot na pagod at sakripisyo. Magkaroon lang ng pagkakataong makapagtrabaho sa abroad. Pagkakaiba po natin, kami po ay nagsakripisyo. Try nyo rin po. Try nyo rin po. O di ma, may pag-utos pa. Tapos, puro kayo pasalubong ay sabi. Sabi daw, kahit anong pagod at hirap sa abroad, nakatanggap lang ng masayang mensahe o magandang balita mula sa mga mahal sa buhay. Nagsisilbi na pang inspirasyon sa buhay. Ang mga OFW, masaya na sa thank you, lalo na sa I love you. Oh, sweet, di ba? Sabi. Ang aking anak ang siyang dahilan dahil bakit kamo ako nakipagsapalaran sa ibang bansa para sa mabigyan lang siya ng magandang kinabukasan. Oh, anak, ikaw aking lakas. Oh, sabi ganun. Mayroong nagsabi kasi yung ganun na mga nanay naman siya.
Kapag abroad, sabi nila, wow, sigurado dami ng pera nito, no? Kapag sinabi mong wala, hindi pa sila maniwala. O, di ba? Hindi ka paniwala ng mga abroad talaga. Yung nag-abroad, mga OFW, hindi ka talaga paniwala na sabihin ng kahit na sabihin mong wala kang pera. Hindi maniwala kagad ng mga tao. Kapag lumapit sa iyo at hindi ka makatulong, ikaw pang masama. O, realidad talaga yan. Ikaw na daw mayabang porket nakapag-abroad ka lang. Ang hindi nila alam na sa resibo na ang hawak mo o sa kamay mong puno ng kalyo, o di ba sabi may kalyo pang kamay pala. Yan talaga ang buhay ng OFW. Tapos ano pa ang about sa buhay ng OFW? Nung nasa Pinas ka, ang maliit nakita kasya na. Ngunit nung nang ibang bansa ka na hindi hawak na mas malaki pa, na hindi hamak na ang mas malaki pa ang kita mo, halos pinapalad mo, ipadala mo sa mga lahat na pamilya mo. Ang dahil pa nila kulang pa, o di ba? Kulang pa talaga. Nag-text kasi dito, ay nag-text parang dekada ng text, chat pala. Ganda dito guys, sa lugar na to. Sakripisyo nila ay bigyan ng buhay. Yung mga ganong mga salita ng mga pamilyadong pamilya. Pamilyadong OFW. Ala, papasok na ako sa trabaho. Ang tagal ng video na to, eh. Guys, sana po mag-subscribe naman po kayo sa YouTube channel ko. Ito na po yung boundary ng Oriental at saka Negros Occidental. Homesick, sakripisyo, pagtitiis, pangungulila, pagkakalungkot, ilan lang yan sa mga nararamdaman ng isang OFW na malayo sa kanyang mga mahal sa buhay. O, yon. Nag-abroad ka para guminhawa ang buhay ng iyong pamilya, hindi para magkakaroon ka ng ibang pamilya. O, saan ka pa? Guys, ito na yung Oriental na, guys. Ako pala ng Oriental yung yung kanlaon na yan. Ang magandang kanlaon. Oh, babangking ka pa. Babangking pa talaga siya, guys. Oh. Oh. 'Di ba? Ang ganda ng ikot talaga. Daanan. Walang salitang pagod na ako sa isang magulang na OFW basta para sa kinabukasan ng aking anak. O, kinakaya gaano man kahirap. O, saan ka pa? Ganun talaga realidad. Iba-iba kasi yung kwento ng ng mga OFW sa mundo. Tenenenen, ang tunay na gwapo, hindi manluloko. Baliktarin natin, ang tunay na manluloko, hindi gwapo. Oh, ouch. Sakit pala. Masaktan pala ako kasi hindi ako gwapo. Manluloko. Manluloko pala siya. Ang tunay na gwapo, hindi manluloko. Baliktarin natin. Ang tunay na manloloko ay hindi gwapo. O, diba? Sabi ko sa inyo alam na pag hindi gwapo, pag nagkindat sa iyo, sabihin manyakis. Pag gwapo, nagkindat sa iyo,
ayun, sabi, destiny. Pag lumapit sa'yo, sabihin, hold upper. Pag pangit lumapit sa'yo, hold upper. Pag gwapo lumapit sa'yo, sabihin, ay, gusto ka, o kaya is destiny. Oh. Mayroon talagang discrimination, no? Pag gwapo, pag humingi ng number, bigay ka agad. Pag pangit, sabihin mo wala kang number, o masaga pa. Bawal na guys ang walang helmet kaya kailangan namin bumaba ulit. Diyan na kami nag-stop, guys. Wala kami helmet. Hindi na kami dumiretso kasi hindi talaga makapasok doon kasi tingnan mo, nakakaya naman sa mga nag-helmet. So wala kami helmet. Tapos kami walang helmet. Apat pa kami sa sasakyan, dapat dalawa lang So na-field kami guys sa field trip. ang allowed. Sa ano namin. Kaya Ano lang guys, picture na sa ang tigas ng ulo, effort at saka yung time di ba? Bumalik din, nagpagod lang. Sa next vlog, makapunta kami. Sayang na yung gasolina nyo, di ba? So kahit na na-field man sa I told you. sa Canlaon. So kailangan talaga namin bumalik. Yan talagang mangyayari sa mga suwail. Suwail. Sorry guys, hindi na namin napakita sa inyo yung Tito yung leader eh. Saan kayo? To the moon, skr. Balik na. Hindi man lang na-experience yung kahit napaaman lang ng bundok. Kundi view lang ng bundok, makikita mo. View ng Mount Canlaon. na lang guys, kahit na na-felt sa Saan kayo? na makapunta dun sa Anong option nyo? Anong next destination nyo? We! Uwi na kayo? We! malapitan dito sa Canlaon. Kahit nasabihin mo Yun lang. Yung tingnan nyo na lang, view na lang dyan ng bundok better luck next time. ng Mount Canlaon. Ayun na lang guys, thank you for watching. Mag-subscribe naman po kayo sa YouTube channel ko kung ayaw nyo magka-mukha tayo.